Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Boker Tov. That it is Hebrew in English. Good morning. Boker Tov. Tayo muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na tayo po ay dinala dito at makarinig ng kanyang mga salita. Palagi po natin ginagamit itong ating lag time, waiting time to discuss about the gospel para sa mga future views ay marinig din naman nila ang gospel. So we'll take this time to introduce to you or explain to you what is the gospel. The gospel is euangelio. Eu means good, angelion means message, no? Parang messenger, angelos, messenger. It is a good news. Ang good news po is about Jesus Christ. Yan ang palagi nating kinikwento, Jesus Christ, kasi siya po yung solution or panacea for all our problems natin, for all our problems. Ang ating pong problema ay we're all sinners. Lahat tayo ay nagkakamali at hindi tayo perfect kasi maski isang kasalanan lang ang ating nagawa ay parang nagawa na rin or nababiolate na rin natin ang mga ibang mga laws ng Ten Commandments, kasi sabi nga sa James 2:10 na if you commit one mistake sa isang commandment, para ka na rin nag-commit sa lahat ng mga commandments. So the premise is God is very holy. Holy siya, malayo siya sa atin, at the same time pure siya. He is very holy at walang makakalapit sa kanya na kasalanan. Ang holy ay hindi siya nakakagawa ng kasalanan at walang makakalapit sa kanya na kasalanan. But we are all sinners, sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. So yun ang ating problem ngayon, na tayo po ay mapapahamak kasi ang requirement po ng Holy God is perfection, kasi inutos niya na be holy for I am holy, be perfect for your Father is perfect. So ito po ay isang dilema sa mga tao po, na kung hindi masolusyonan yan, tayo po ay mapapahamak, hindi tayo makaalis sa power of the sin, at hindi rin tayo makatakas sa penalty of sin, which is described na mapapunta tayo doon sa hell or impyerno. So ang good news is about Jesus Christ. It is about the work and person of Jesus Christ. Kaya palagi nating inuulit na sino si Jesus Christ? Is a true God, truly God, and truly man. No? Si Jesus Christ ay the third person of the Trinity. Siya yung Son of God. He is a true God and true man, at pinadala siya dito to fulfill all the laws at have the righteousness that yun ang nakakapasalamang sa requirement ng God. So, if we believe on the Lord Jesus Christ, lahat po ng kanyang righteousness, which is perfect, ita-transfer sa atin yan, at siya po ang mapaparusahan para sa ating mga kasalanan. That is a mystery na dapat nating maintindihan din, na yan ay nare-reveal na ngayon sa atin, na we can be saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ, no? And we can only appropriate the works of Jesus Christ if we have faith, no? At tayo po ay mananalangin tayo sa Panginoon na bibigyan tayo ng illumination, ma-illuminate ang ating mind at i-regenerate tayo para tayo ay makasama sa Kanya. At ang effect nito ay magsisi tayo sa ating kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. So yan po, we will start in 1 minute para po sa ating gawain sa umagang ito. Okay, nandiyan na lahat. Ang ating pong title sa umagang ito ay The Riches of Christ and the Mystery Revealed
the purpose and its effect. No? Yung the riches of Christ and the mystery revealed, nare-reveal sa atin yan. Anong purpose nito at anong effect nito sa ating mga buhay. So, iba't iba po ang ating parang gusto dito makuha. Gusto ba nating maintindihan kung ano yung riches of Christ? Ano ba yung mystery? At ano yung purpose? At yung iba doon, ano ba yung effect sa ating mga buhay? So, yun po ang ating pabasahin or i-explain sa umagang ito. Ang verses po ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 3 verse 8 to 13. Ephesians chapter 3 verse 8 to 13. Ang babasahin po natin ay simulan natin sa Ephesians chapter 3 1 to 13 ang babasahin natin, pero we will give focus or importance doon sa 8 to 13. So yun po ang ating babasahin at i-explain sa umaga nito. Okay. Okay. Let us start. Boker Tov, good morning. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo muli ay nandito. Nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay makarinig ng kanyang salita sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia. Ang ating pong tinalakay sa mga previous session or previous Sundays and other days ng ating pagsisermon ay iniisa-isa natin yung ating book of Ephesians. Sinimula natin doon sa Ephesians 1, 2, hanggang, at ngayon nandito na tayo sa 3. At last Friday, tinalakay ko itong 3, 1 to 7. Ngayon po ay 3, 8 to 13 ang ating tatalakayan. So buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Ephesians chapter 3, verse 1 to 13 ang ating babasahin. Ephesians chapter 3, verse 1. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you, how that by revelation he made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs of the holy body and partakers of his promise in Christ through the gospel, of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me by the effective working of his power. Verse 8. To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Therefore, I ask that you do not lose heart at my tribulation for you, which is your glory. Sige po, salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa oras na ibinigay mo sa bawat isang makikinig sa mensaheng ito ngayon at sa future, na ikaw din po Lord ang mag-bless sa amin upang maintindihan namin Lord ang iyong mga salita, ang iyong i-reveal sa amin sa umaga ito. Lord, gamitin mo po ako Lord at humingi po ako ng gabay sa banal na Espiritu na bigyan po ako ng talino upang maipahayag ko po Lord ang iyong mga salita.
At sa amin din pong makikinig, alam po namin na hindi ito sa aming sariling katalinuhan, ngunit sa pagbubukas ng banal na espiritu sa aming mga espiritual na pag-iisip upang maintindihan namin to. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia ay minsan ay may mga parts na hindi natin maiintindihan. No? Kasi minsan napakahirap pong intindihin ito at hindi ito nakukuha sa isang pasada ng pagbabasa. Unless talaga na ang banal na espiritu talaga ay nagbubukas sa atin. Wala tayong magagawa doon at magpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay binuksan kaagad sa unang pasada pa lang ng ating pagbabasa. Ngunit karamihan po ng mga verses, lalo na dito sa mga sulat ni Paul, ay hindi ito maiintindihan kaagad sa unang pagbabasa. Ako po nung ako ay pumunta sa isang lugar sa Pacific Island, I think it is Samoa or Kingdom of Tonga, ako po ay binigyan ng aking anak ng isang parang movie na inilagay niya doon sa aking computer. Sabi ko, bigyan mo nga ako ng isang movie dyan na ibibigay mo sa akin, baka wala akong mapanood during my stay doon sa Samoa, no? Ngayon ay ako ay dumating doon sa Samoa. Ang Samoa ay isang Pacific Island yan, malapit sa Australia. Walang masyadong TV doon or walang mga palabas. So napipilitan akong manood ng movie na yan. Ang title po ng movie na yan ay Inception. Nung pinanood ko yung Inception, yun yung klase ng movie sa aking paningin ay hindi maintindihan kaagad sa unang panonood. Hindi ko alam kung ako ay mahina lamang sa aking understanding kasi hindi naman ako talaga natural na English speaker at saka hindi ako comprehend kaagad, no? Pero sa tingin ko yung movie na yan, even the mga reviews ay hindi kaagad naiintindihan sa unang pasada. So yun ay pinanood ko ng 7 times kasi 7 days po ako doon sa lugar. 7 times every evening ay pinapanood ko yan. Every evening ay iba yung aking intindi doon sa movie na yan. Parang na-i-enhance yung aking understanding. Ngayon po dito po sa aking pagbabasa po ng Ephesians, ako po ay inaamin ko po to, palagi ko nga sinasabi sa inyo to sa church na aking dinadaluhan, na ito po ay hindi ko talaga masyadong makuha at challenge ko nga yung mga churchmate ko na parang tulungan nyo nga ako dito sa Ephesians 3 kasi parang ang dito ay parang ang pagsasalita ni Paul ay parang parenthetical, yung parang mayroong parenthesis. Halimbawa, mayroon kang isang idea, iimbis na ituro mo yung idea na yan, ituturo mo pa yung another idea. Tapos, doon sa another idea din, mayroon ka pang another idea. So, parang, ang sabi nga doon, parang rabbit trail na hinahabol mo yung rabbit, hindi mo na mababalik doon sa pinaka-main line mo. Ngayon, ito po yung nangyayari dito. No? Kaya nga sabi dito sa ating binasa, sa verse 1, for this reason, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for the Gentiles. No? Tapos sinabi niya na, ito yung, narinig yun na ba yung dispensation na sinabi the grace of God? Pero ang sinabi niya dito ay parang the mystery of God. So sa umagang po tayo ating pong tatalakayin, verse by verse, kung ano yung, sino yung tao na binigyan ng authority ng God to explain this mystery. Ano yung who? Si Paul yon. He is the apostle of the Gentiles. Ngayon, ang what doon ay ano yung object na kanyang i-explain? Ang kanyang i-explain po ay the riches of Christ and the fellowship of the mystery. Yun ang kanyang gustong i-explain. Tapos, anong purpose doon? Anong purpose nung bakit niya i-explain yan? At anong effect yan sa ating mga buhay? So, ito po ay parang sa akin po ay parang nag-explain si Paul sa mga tao na malayo talaga yung paradigm sa kanyang gustong i-explain. So, ang halintulad ko nga dito ay you are explaining a smartphone to the people in the 1960s. Parang ganon. Na
yung paradigm mo ay hindi talaga tugma doon sa idea or concept na ini-explain ni Paul. Pero ang mystery dito, para hindi tayo lumayo, ang mystery dito ay the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ through the gospel. So, loaded na kaagad to kung medyo mahina-hina po yung ating pagkakaintindi nito ay hindi kaagad natin maintindihan, lalo na sa mga Gentiles. Kasi ang mga Gentiles sa kapanahunan nila ay parang hindi talaga nila alam yung mga covenants of the promise of God na inilahad lamang ng God yan sa Israel, at in fact, tinuro yan doon sa Old Testament. The Gentiles, ang mga Gentiles dito, hindi sila Hudyo. So, ina-anticipate natin ang mga Gentiles dito ay hindi sila talaga nagbabasa ng mga Biblia. Kung nagbabasa man sila, parang bago pa lang sila nagbabasa. So, unang-una, hindi nila maintindihan yung covenants of the promise. Pangalawa, ang kanilang pananaw ay malayo talaga sila doon sa na magkasundo sila ng mga Hudyo, malayo sa kanila yan, kaya hindi nila maintindihan itong same body, no? Hindi nila maintindihan talaga yung same body na magkakatugma tayo, pareho tayo, na isa lang tayo. Hindi nila makuha yan. At hindi nila makuha na ano yung mga fellow heirs at ano yung mamanahin nila, no? Ang mamanahin nila ay siyempre sa atin po ay medyo advanced na tayo. Ang mamanahin natin ay yung sabi nga ni Paul doon sa una is, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus." So ang mamanahin po ng isang nanampalataya kay Jesus Christ o sa mga Hudyo na nanampalataya kay Jesus Christ, unang-una yung mga eternal na mga inheritance. So, kung bibigyan natin ng mga theological terms, makikita natin na parang mayroon tayong conversion, na tayo po ay nandun nalugmok sa kasalanan at inalis tayo doon, inilipat tayo sa ating mga sa kalagayan natin na tayo ay mapapahamak at nilagay tayo sa isang lugar na hindi tayo mapapahamak. Kaya minsan nagugulat tayo ang tanong sa ating mga Pilipino din. Saan tayo naliligtas? Saan tayo nasisave? In fact, sa mga Hudyo ay ang kanilang salvation doon ay parang masisave talaga sila sa mga kalaban. Yun ang kanilang pinaka main idea. In fact, pag sabihin mo nga sa kanila na si Jesus Christ ay spiritual Messiah yan, parang hindi na mga matanggap ng mga Jews yan. How much more sa mga Gentiles na sabi na spiritual blessings. So dito po ay isa-isahin natin dito, no? Isa-isahin po natin ito. Ito yung purpose nitong ating mensahe ngayon, na parang maintindihan natin kung sino nagsasalita, ano ang kanyang desire talaga kung paano na ma-explain ito, tapos ano ang kanyang ipapaliwanag, anong purpose ng kanyang ipapaliwanag, at anong effect nito sa ating mga buhay. So unang-una po, sabi nito, malinaw na si Paul ito. "To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given." So, unang-una, in-identify ni Paul na siya ay less than the least of all the saints. So, parang grabe talaga ang pagpapakumbaba ni Paul dito. Kasi the least of the saints, may group of saints. Ang saints, in-explain ko yan, ay mga believers yan. Buhay na mga believers yan. Yan ay members ng tinatawag natin ng church. Regardless kung Gentiles ka or Hudyo ka, ikaw ay kasama na dun sa church, no? Ngayon, sabi niya, "I am less than the least of all the saints." Bakit kaya ipinahayag ni Paul dito? Ang purpose ni Paul dito na huwag kayong madi-discourage. Ang nag-i-explain sa iyo ay napakababa din ang kanyang kalagayan in respect to the degree ng ipapaliwanag ko sa iyo, and in respect to the degree ng mystery na to, na ito ay ipinahayag sa atin. So parang gusto ni Paul na huwag kayong madi-discourage. Hindi rin ako kasing talino nyo, hindi rin ako kasing talino ng ibang mga tao na mataas ako sa inyo. Ang purpose ni Paul dito sa mga Gentiles ay sabihin niya na pare-pareho tayo, in fact mababa ako sa inyo, para ma-encourage ang mga Gentiles nito na parang
maintindihan nito. So ang purpose po dito ay huwag kayong ma-discourage. Kung kanina ay na-discourage kayo, kanina na sinabi kong napakahirap nitong intindihin, ito ay madali lang kung bubuksan tayo ng Panginoon at manalangin tayo sa Panginoon. Sabi niya, this grace was given to me who am less than the least of all the saints. This grace was given. So, palagi po nating ina-attribute yan sa grace of God. Kasi ang Ephesians po ay more on grace ito na sulat eh. The epistle sa aking pananaw nito eh. This is the epistle of grace. Kaya sa unang mga years ng aking pagka-Christian life, ito ang palagi kong binabasa talaga. In fact, itong sa lahat siguro ng mga books of the Bible, ito ang marami ko ng ulit-ulit na binasa ang Ephesians. Yun ang aking doon. Kasi this is more on the grace. Kaya nga sabi na, this grace was given that I, sabi ni Paul, should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So sabi ni Paul dito, I will preach to you Gentiles. No? I hope na malinaw na yung Gentiles dito. Ang Gentiles dito ay parang extreme group of people to na hindi nila maintindihan talaga ang covenants of grace, hindi nila maintindihan yung mga pangako sa mga Hudyo, hindi nila maintindihan na I will never leave you nor forsake you, I will provide you with your needs at hindi ko kayo pababayaan. At sabi nga niya doon sa mga Jews na I am the Lord, I am the God who brought you out of Egypt, brought you out of bondage, at hindi ko kayo pababayaan. Kaya ang sabi na, thou shall no other gods aside from me. Wala dapat kayong gods na maliban sa akin. Sabi niya dito, I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Number one, anong ipipreach niya? The unsearchable riches of Christ. No? Ang object dito ay riches of Christ. Ay yung mga kayamanan ni Kristo. Kasi unang-una, si Kristo po ay puno ng kayamanan. At ang adjective na ginamit nito ni Paul ay unsearchable. So, if you search the riches of Christ, pag nakakita ka na doon, mayroon pang mas malawak pa doon. So, ang sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon dito, ito'y parang napakalawak na ocean, no? Na hindi mo kayang hanapin lahat ng riches ng God. So, this is an encouragement for us people na napakalawak ang riches ng Christ, ng Messiah, kasi Christ talagang sinawal dito, na si Jesus Christ yan, na kung makita mo talaga si Jesus Christ, lahat ng mga problems mo ay mariresolve yan. Kung may problems ka ng forgiveness, na inisip mo ay makasalanan ka talagang tao, kung ikaw ay nakakarinig sa mensaheng ito, wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ni Jesus Christ, except lang na i-abandon mo talaga siya or i-reject mo yung kanyang salvation. Siyempre, kung i-reject mo siya, hindi kanya, wala ng pag-asa kasi nire-reject mo siya. Pero if you really go to Him na may problema ka, hindi mo inisip na mapapatawad ka ng Diyos, unsearchable searches of Christ yan. Talagang mapapatawad ka. Kaya nga, we believe that it is by grace. It is by grace. Our salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. At parang sabi nga dito, magtago ka ng good works, wala ka talaga dito. Outcast ka talaga. Hindi ka talaga included dito. If we will talk about grace, wala talagang works yan. So salvation is by grace through faith talaga. At paninindigan ni Paul yan, sabi nga ni Paul, kung ako ay kung ako ay nagpabago-bago sa aking understanding na ang salvation by grace, hindi na ako binabato ng mga Hudyo. Kung sinasabi ko ang salvation natin ay plus obeying the law, hindi ako babatuhin ng mga Hudyo. Pero pinanindigan ni Paul na ang salvation talaga ay by grace. Kaya sabi ni Paul, babatuhin ako ng Panginoon. Babatuhin ako ng mga Hudyo. Sabi na, have I become your enemy because I tell you the truth? Kasi si Paul ay parang inisip doon, siya yung parang nagdala ng idea doon sa group of blind persons. Tapos hinusgahan si Paul. Ang husga sa kanya ay
kamatayan kasi hindi ka asang-ayon sa aming pag-iisip eh. Kasi ang pag-iisip ng mga Hudyo ay salvation by obeying the law eh. Tapos sinabi ni Paul, salvation is by grace through faith. Yun parang isang idea na pumasok doon, maraming mga tao doon, salvation by grace, by works sila, by following the law of Moses. Tapos pumasok si Paul, sabi ni Paul, have I become your enemy because I tell you the truth? Tapos naman, kung sabi nga ni Paul, kung ina-accuse niyo ako na hindi ako nagsasalita ng by grace through faith, sana hindi na ako binabato ng mga Jews ngayon. Pero ay binabato nila, inuusig ako nila. Kasi ako ay nagsasalita ng ibang kaparaanan nila. So, the unsearchable riches of Christ, na talagang hindi natin talaga makuha talaga. In fact, si Jesus Christ talaga ang number one talaga na mystery talaga sa ating buhay. Kasi ang sabi dito, and to make all see or illuminate what is the fellowship of the mystery. No? Dalawang kanyang gustong object ng gustong ipaliwanag. Number one, the unsearchable riches of Christ. Yun ang gusto niyang i-preach, no? Na binabato siya. And to make all see, ma-illuminate, makita, ma-illuminate kung ano man gagamitin natin, mabuksan, maliwanagan, what is the fellowship of the mystery. Ang fellowship of the mystery dito is the administration or dispensation of the mystery. Unang-unang mystery po dito ay talagang si Jesus Christ ang ating mystery, na hindi natin ito talagang maintindihan. Pero ang ibig sabihin dito ng mystery sa Greek, mysterion, hindi ito mystery na parang hindi natin maintindihan. Ang ibig sabihin ng mystery, pag nakakakita ka ng mystery dito sa New Testament ay hindi ito ni-reveal sa Old Testament. Hindi ito ipinakita sa mga Old Testament prophets, hindi ito pinakita sa mga Old Testament priest. Ngayon lang ito ipinakita sa New Testament after the death of Jesus Christ or during the ministry of Jesus Christ. Kaya nga mystery maraming mga mystery ang Bible. Unang-una sa Colossians, sabi the mystery of God the Father and Jesus Christ. Tapos the mystery na parang Jesus Christ is in you, no? Jesus Christ is in you. Mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig, isa sa mga mystery yan na Jesus Christ is in you. Na talagang kung si Jesus Christ ay nasa atin, wala nang problema kung saan pupunta si Jesus Christ, ay nandun tayo. Kung anong minana niya, ganun din ang mamanahin natin. Kung siya ay nabuhay muli, tayo nabuhay muli. Kung siya ay nakaupo sa kanan ng Ama, siya ay nakaupo ng kanan ng Ama. Mayroon pang mga unsearchable riches talaga, and mystery na ipinahayag lang yan after the death of Jesus Christ. Kaya nga dito sa Romans 16, makikita natin yung isang word dito na mystery. Magugulat tayo dito sa Romans 16. Ang sabi dito, Romans 16, 26, 25. Now to Him, no, sa pinakadulo ng Romans, now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, keep secret since the world began, but now made manifest by the prophetic scriptures made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. To God alone wise be glory through Jesus Christ forever and ever. Amen. So, ibig sabihin dito, yung mystery dito ay maraming mga mystery na ngayon lang nare-reveal sa kay Jesus Christ. Kaya ako ay parang dati ay sabi ko, kasi minomonitor ko yung parang paano talaga ang progress ng mga Jews ngayon sa Israel, na paano sila mabaliktad talaga ang pag-iisip na nila, na ma-accept nila na si Jesus Christ is Messiah. Kasi ang sabi ng Bible, nasabi ni Jesus Christ, unless na hindi nyo ako in-accept na Messiah, hindi ako babalik. So, paano makakabalik si Jesus Christ sa second coming kung hindi siya i-accept ng Israel? Tapos kasi hindi mo talaga ma-debate ang mga Israel kasi sa kanila yung Hebrew Bible sa kanila yung Old Testament In fact, marami nga mga rabbi doon na sinasabi, hindi nyo naintindihan ang mga Old Testament.
Kasi ganito yan, kunyari, walk on the Eden daw. Sabi, hindi naman daw talaga nag-walk ang God doon. Sabi ko, paano mo re-repeat yung Hebrew doon? Kasi native speaker siya. Although pag-aralan mo yung mga Hebrews doon na mga word, hindi mo talaga sila matatalo. So sabi sa isip ko, akala ko, pag-aralan mo lang yung Old Testament, tapos pag-aralan mo rin yung kanilang ano mo talaga si Jesus Christ na sila yung Messiah. Pero sa tingin ko, hindi talaga yung mga Jews doon. Unless na maniniwala sila sa sa New Testament. Itong New Testament talaga. Kasi yun nga ang doon na hindi naman talaga nare-reveal sa Old Testament eh. Nare-reveal lang yung mga mystery sa New Testament. So, sabi ko, talagang gagamitan talaga ng New Testament ang mga Jews. Hindi mo sila sa akin lang hindi mo sila makukonvince using the Tanakh or the Old Testament or sinasabi nga nilang Hebrew Bible. Unless na talagang gagamitin mo tong yung New Testament. Kasi ang mga mystery dito, halimbawa, Jesus Christ is in you. Sa 1 Corinthians 15:51 na the mystery na mag-change itong ating incorruptible body to a glorified body. Kasi ang sa kanila, hindi naman sila naniniwala din ng mga Hudyo talaga na parang ganun eh. Parang nila, magiging sikat lang sila na sila ililigtas sa mga kalaban nila. In fact, yung second resurrection, mayroon din silang mga verses doon, pero hindi nila masyadong in-emphasize yun kasi ang kanilang Messiah talaga, political Messiah talaga, na ililigtas sila. At the same time, ang kanilang problema nga kung paano nila i-extend ang kanilang pananampalataya sa iba, nahihirapan sila doon eh. Kasi ang sinabi na hindi na kayo kailangan sumunod sa mga Torah law, kundi sumunod kayo doon sa mga Noahide law, na mayroon daw mga law si Noah. So, mahirapan silang mag-convince din sa kanilang ibang word ang ibang sa buong mundo na sila ay maliligtas kasama kung sila ay sasapi sa mga Hudyo. In fact, ang mga Hudyo ngayon ay sila lang yung parang instead na umi-increase, bumababa sila. No? 14 million lang yata sila, 14 million or nasa less than 20 million na talagang nananampalataya sa buong mundo yan. Or hindi pa nga sila siguro talagang nanampalataya na talagang totally talaga kay Jesus Christ. Pero ang dito ay ang dalawang gustong i-explain ni Paul dito ay the riches of Jesus Christ na unsearchable. Kaya nga sabi ni dito na parang paano mo yung unsearchable riches of Christ. So, yun nga, malawak yung kayamanan ni Jesus Christ. Lahat ng mga problema natin dito ay masusolve yan ni Jesus Christ if we believe in Him. Pero He is more concerned on the eternal side, kasi kung parang nga, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added to you. Kaya minsan kung ano yung mga seek natin sa mga temporal side, parang ayaw ibigay ni Jesus Christ yan, ayaw binigay ng God yan, kasi He is more concerned on the eternal side, na talagang mapapahamak tayo kung hindi tayo maniniwala sa Kanya. So pipit-pitin niya tayo, or minsan bibigyan na tayo ng mga temporal blessings, pero ang pinaka-importante talaga sa Kanya, yung eternal blessings talaga. Unless na makuha mo yon, yung mga byproducts of your blessings ay sa Kanya ibibigay, no? Pero siyempre, kung minsan ay may band-aid tayo, kailangan natin ng emergency, ibibigay din ng God yan. Pero, kaya nga, minsan ay hindi natin makuha kung bakit hindi binibigay ng God yan. Kasi sabi na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ngayon, yung mystery, sabi na, which, in-explain dito yung mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God. Nakatago lang ito sa God, hindi ito nire-reveal, who created all things through Jesus Christ. So, adjective to sa God that who created all things through Jesus Christ. Kasi Jesus Christ is the Word. Yun ang ginagamit niyang pag-create ng all things. But, huwag natin kalimutan na si Jesus Christ ay God din yan. Kaya nga tayo ay naniniwala tayo nga, Jesus Christ is also the God. No? Although He is true God, kaya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, without Him, nothing was made but was made. Parang ang nandun, is He only the medium? Or is He only the way of mag-create ang God? Kasi sabi dito, si Jesus Christ lang ba ang way na mag-create ang God? O siya din talaga ay God na kasama doon na nag-create? Sabi kasi dito, in God who created all things through Jesus Christ. Kaya tayo minsan na nako-confuse tayo kasi Jesus Christ is God, kasama siya doon. Kasama siya doon. Kaya nga, we must be biblical na one God but three persons kasi si Jesus Christ din ay God din eh. Pantay siya ng Holy Spirit, pantay siya ng God the Father. To the intent, anong intention nito? Anong purpose nito? Ang purpose nito ay mga ganito. Tapos na tayo doon sa sino? Tapos na tayo ang gustong i-explain ni Paul. Although babasahin nyo na lang yan, talagang ang gustong i-explain ni Paul na yung unsearchable riches of Christ ay makita natin and maipaliwanag o ma-illuminate ang ating pag-iisip na yung mga mystery talaga ng God ay inihayag ngayon yan sa atin at tayo magpapasalamat na inihayag yan with the illumination of the Lord. Ngayon ang sabi dito, anong purpose? To the intent, ang purpose to the intent that now the manifold wisdom of God, ang manifold wisdom ay wisdom din na ang manifold kasi is adjective yan. Ang manifold kasi parang intricate kasi ang manifold sa Greek parang embroidery yan ng isang damit ng isang mayaman na hari sa kapanahunan nila na intricate yan, maraming mga colors, napakaganda yan. Kaya nga ang parang paliwanag natin the manifold wisdom of God, the manifold grace, may iba't ibang kulay, ganon yan, the manifold wisdom of God. Ibig sabihin, hindi mo makita sa dami kasi napakaraming wisdom ng God na iba't ibang kagandahan. So kung makita natin, if we have the mind of Christ, napakagandang blessing yan na we have the mind of Christ na makita natin yung manifold wisdom. Makikita natin, ito pala yung mga kahirapan, ito pala yung mga tribulation, ito pala yung mga pagsubok. Nakikita natin yung manifold grace na kailangang ipataw ng God doon sa ating mga tribulation and pagsusubok, no? So, manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in heavenly places. Ang purpose niya ay kailangan niyang ipapakita doon sa principalities and powers in heavenly places. No? Bakit nga doon ipapakita? Ang gagamitin niya, church. No? So, malinaw na ang gagamitin ng God to showcase His manifold wisdom sa mga principalities and powers. Ang principalities and powers, mga ranking ng angels yan eh. Mga ranggo ng angels yan. At usually, pag minsan ang mga principalities and powers, most usually mga bad angels yan, mga fallen angels yan. Pero, wag din tayo ma-confuse kasi mayroon din mga good angels yan. At alam po natin, mayroon mga iba't ibang ranggo ang mga angels, no? Kung mag-aaral tayo ng angelology or demonology, mayroon mga cherubim, seraphim, mga high-ranking angels yan. Yun ang nagbabantay doon, mga kung sa presidential guard yan doon sa sa templo ng yun na nakita ni Isaiah na may 6 wings, 3 pairs of wings. Seraphim, cherubim, yun ang nagbabantay sa covenant doon sa Ark of the Covenant, no? Pero mayroon din mga principalities and powers. Tapos mayroon din mga guardian angels. Paano natin malaman na may mga guardian angels? Ang sabi ni doon, 'di ba? Mayroong isang case doon sa Acts na si Peter ay nahuli, no? Pinakulong siya ni Herod kasi gusto ni Herod na i-showcase si Peter. Pinakulong siya, binabantayan siya ng mga guards. Pero nakataka si Peter doon kasi nagpakita sa kanya ang angel, no? Nagpakita sa kanya ang angel at parang mystery din or miracle din na nakataka si Peter doon. Tapos pumunta siya sa bahay ni Mary na nanay ni John Mark. Kumatok siya doon. Tapos mayroong isang servant, si Rhoda, sabi
Roda na nakita niya si Peter, pero hindi niya binuksan. Tapos pumunta doon sa mga alagad, sabi niya, nandiyan si Peter sa labas. Sabi ng mga kasama ni ni Peter, baka angel ni Peter yan. So, alam po natin na ang angel talaga ay existing yan. No? Kailangan natin yan silang mapakita din sa ating mga buhay. Kaya nga minsan, paano may papakita dito? Sabi nga dito, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church. So tayo ang showcase. Church kasi ay mga believers ito eh. Mga believers, Jews and Gentiles ito. To titingnan niyo yung mga Bible, by the church, to the principalities and powers in heavenly places. Ngayon ay, mayroon talaga mga angels yan. Kaya nga binibiro ko sa driving lesson ko na parang, even though 3 o'clock in the morning, kailangan mo pa rin mag-sign ng left signal. Pag nag-turn ka to left, kailangan mo i-switch yung left signal mo. Kasi para malaman ng angel mo na mag-turn ka to the left. Yun ang parang principle ko rin na parang kailangan malaman ng angel. Kasi hindi naman God ang angel eh. Parang tinitingnan lang din. Although mabilis siya mag-react, no? Parang pinaka-quickest siya na mag-react. Pero parang ano lang doon, biro ko lang yun. Pero dapat maintindihan natin na may angel na nagbabantay sa atin. So, kailangan ko mag-left turn, kailangan ko para malaman din ng angel na ano ko. In fact, isa din na mga sinasabi ko doon sa mga nagpapabautismo. Kasabi ko, bakit ka magpapabautismo? Ang bautismo sa tubig ay parang that is your entire reason na parang ipapakita mo sa buong mundo na I'm not anymore under the dominion of Satan. I have na-transferred na ako doon sa heaven, sa kingdom ng God. Ang isang purpose doon sa ating pagbabautismo ay pinapakita mo doon sa mga demonyo na nakapanood sa iyo at pinapakita mo doon sa mga angels doon na lumipat ka na. So sabi ko nga sa mga binabautismo, dapat malaman nyo na ang purpose nyo dito ay dinideclare nyo sa buong mundo. Not only to the people na physical, kundi to the heavenly realms din, sa mga angels din na atin na yan, si Carlos, sa atin na yan, side na yan, lumipat na yan. Kaya nga doon sa Pilgrim's Progress, nung nakipaglaban si Christian doon kay Apollyon, kasi si Apollyon ay demonyo yan eh. Sabi niya, bakit ka lumipat? No? Dapat bumalik ka, sabi ni Christian. Hindi na ako babalik. Naglaban sila doon, nag-ispadahan sila. Natalo niya si Apollyon. Ngayon, mayroon po doon mga heavenly angels talaga, no? Ngayon, ginagamit yung church. Tayo yon, ginagamit na as showcase. Kaya nga dapat mag-ingat din tayo, no? Isa din to sa mga reasons kung mag-ingat tayo na hindi tayo talaga mapapahamak at mas-showcase tayo kasi yun ang manifold wisdom of God. To the principalities and powers in heavenly places according to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, maganda itong eternal purpose according to the eternal purpose. Ang eternal purpose nito, eternal past eternal itong purpose which He accomplished in Jesus Christ. Kasi alam po natin, He chose us before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us into adoption as His sons. Yung kanyang purpose talaga na iligtas tayo ay nandoon na, no? Which He accomplished in Jesus Christ. Kaya nga sabi natin, the purpose of Jesus Christ ay nag-mission siya. Mission siya na siya bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao siya to save us na naniniwala sa Kanya at mayroon na yung eternal purpose which He accomplished in Christ our Lord Jesus Christ. Ngayon, ito yung purpose niya. Ang purpose niya, kailangan niyang may pakita na sa mga angels, sa mga in heavenly places. Ano ang result nito? Ang result nito, mga kapatid, mga kaibigan, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. Ngayon, nakikita na natin yung unsearchable riches of Jesus Christ, yung mystery na talaga na ang Gentiles at saka yung Jews ay magkasama sa isang body na inheritance tayo. Ngayon, pag nalaman natin yan, wow, napakarami palang inheritance ako na mamamana.
marami palang mga pagpapala itong riches of God, and ano pala to, unlimited pala ito. Ngayon, we have now the boldness and access with confidence through faith in Him. Napaka-importante itong we have now the boldness. Kasi sa 4:16 ng Hebrews, sabi ng 4:16 ng Hebrews, although dapat ma-memorize na natin, let us therefore come boldly to the throne of grace, no? That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, dapat mayroon tayong boldness. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Dapat i-approach natin doon. Ba't tayo makaka-approach doon sa throne of grace? Kasi binuksan na ni Jesus Christ eh. Wala na yung mga priest. Wala na, tapos na yung priestly functions. Si Jesus Christ na yung nag-fulfill sa last priestly function. Binuksan na yan. Kaya nga hindi na tayo dadaan sa mga priest kasi we are all also priesthood of believers tayo eh. Pag priesthood of believers, kaya natin lumapit sa God. Kaya natin, no? Sabi, napaka ano nyo naman, parang unbecoming naman kayo sa military kasi yung unbecoming eh. You cannot approach your upperclassman kung hindi ka magpapaalam. In fact, hindi ka nga makaka-approach doon sa next in higher class mo. Unbecoming ka. Pero hindi ito unbecoming. Kasi unbecoming action mo sa military kung unbecoming ka, hindi ito unbecoming kasi sabi niya, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. Kasi nga, binigyan ka na ng authority ngayon to approach Him, God, through Jesus Christ. Kaya nga, we approach God through Jesus Christ and let us come boldly to the throne of grace so that we can find grace and mercy in time of need, no? And obtain mercy in time of need. Kailangan natin yung grace. Kailangan natin yung mercy sa pangangailangan natin. Sabi nga ng ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Bakit inutos ni Jesus Christ yun? Kasi sufficient yung kanyang grace eh. Sufficient yung although sabi nga, bakit Brother Carlo hindi ka masyadong nagtuturo ng mga temporal blessings? Right? Tinuturo din natin yan, pero byproduct lang yan. Byproduct lang yan. Pero ngayon, pwede natin sabihin, sige, kung gusto nyo talagang humingi ng temporal blessings, sabi naman ni Jesus Christ, ask, and it will be given, no? Seek, hahanap ka, at you will find, knock, and the door will be open to you. So, para lang talaga ma-satisfy din, kung talagang gusto mo talaga din temporal blessings, di temporal blessings, but ang pinaka-importante doon, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added to you, and His righteousness. Kailangan natin malaman yung righteousness ni God, that He is very righteous, we cannot go to Him, no? Ngayon, sabi din po, 13, therefore, I ask that you do not lose heart at my tribulations for you, which is your glory. Salamat po, Paul, na talaga si Paul talaga ang isang ginamit ng Panginoon na siya'y dumanis ng mga tribulations. At sabi niya, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa aking mga tribulations na to. Kasi ito yung glory nyo. Glory nyo na malaman nyo ito. Kaya nga, sabi ko nga sa unang-una, napakahirap nitong intindihin kasi out of paradigm ito. Out of paradigm ito sa ating mga buhay. Out of paradigm ito. In fact, in the first place, nung una tayo nag-aaral, hindi natin nalalaman na mayroong mga Jews at saka mga Gentiles. Hindi natin alam na may mga covenants of promise at covenants of grace na dapat nating maintindihan. Hindi natin alam na si Jesus Christ ay namatay para sa ating kasalanan. Hindi natin alam na si Jesus Christ ang nag-perform ng ating righteousness o yung dapat nating gawin na hindi natin nagawa. Hindi natin alam na si Jesus Christ ay kanyang body na first symbolism na nagbukas na yung throne of grace na tayo na pumunta doon. Hindi natin alam na napakaganda yung manifold wisdom at hindi natin alam na may mga principalities and powers. Kasi nga may mga angels din na dapat din tayo mabait doon sa mga angels kasi siya na ang magdadala sa atin. Pag mamatay tayo, doon tayo dadalhin doon sa bosom of Abraham. Kung talagang kay bosom of Abraham ka, it's either kung mananiwala ka kay God, kay Jesus Christ, and you trust in Him, dadalhin ka sa bosom of Abraham, doon sa place, doon sa
Hades, sa good side of Hades, na nandun yung bosom of Abraham. But if you do not believe on the Lord Jesus Christ, dadalhin ka niya doon sa the dark side of Hades, na katulad ng mayaman doon na nauuhaw at hindi siya makakainom, nauuhaw siya. No? Kailangan natin yan kasi may mga angels doon na nagdadala doon sa kay Lazarus doon. Ngayon, anong purpose nito? Ang purpose nito ay ulit-ulitin natin itong pagbabasa nito. Ang purpose nito ay dapat natin maintindihan na dapat tayong makasama tayo dito sa body of God, no? Kaya nga ang mensahe natin dito na si Jesus Christ ang ating si Jesus Christ ang ating kaligtasan. Ngayon, marami sa atin ang iba't ibang paradigm pa rin. Marami sa atin kinaklasify natin ng mga tao na Jews and Gentiles. Correct. Pero ang pinaka-classification talaga in the end ay those who have the Spirit of God. Kung ang paradigm mo ay nintay mo na ang paghati ng God ay yung mga mababait at yung mga masasama, no? Ang ibig ko sabihin ng mababait sa ating pananaw. Pero mayroon doon sa mapapahamak, mayroon doon sa siyempre doon sa mapapahamak may mga criminal doon, no? May mga rapist, kung hindi sila nagsisi sa kasalanan nila, hindi sila lumapit kay Jesus Christ, rapist, criminal, yung mga nagbabaylot sa mga laws, nandun sila. But hindi natin alam na mayroon din mga good people doon na nagbibigay sila ng mga abuloy, nagbibigay sila ng mga mission, pero hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Dapat malinaw ang ating division. Ang ating division ngayon ng mga tao ay hindi na Jews and Gentiles, hindi na male and female, hindi na barbarians, hindi na Scythians, hindi na slaves, kundi ang division natin ay those who have the Spirit of God. No, those who have the Spirit of God, kasi baka nandun ka sa isang area na akala mo nandun ka sa area na maliligtas kasi inisip mo ang iyong kaligtasan ay sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa, pero hindi po yan. Ang revelation dito ay by grace through faith in the Lord Jesus Christ, na tayo po ay talagang binigyan ni Paul ng isang sulat dito at paulit-ulit nating basahin ito na salamat po Panginoon na dahil kay Jesus Christ, na-reveal itong mga mystery na to, na-reveal ito na talagang tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ating paniniwala kay Jesus Christ, na siya lamang ating kaligtasan. Hindi tayo mag-rely sa ating sariling kakayahan. Kung ikaw ay nag-rely na ikaw ay mabuti, magpapasakop ka ulit sa Panginoon na ako ay nag-rely na sa aking hindi sa aking mabubuting gawa, although that is the product of my salvation, pero ang ating balik pa rin ang ating reliance doon sa kay Jesus Christ bilang our Lord and Savior. So i-summarize po natin to. Sino nagpapaliwanag dito? Si Paul, pinapaliwanag niya sa mga Gentiles kasi ang Gentiles ay yun talagang malayong-malayo sa paradigm na talagang may mga covenants of grace tayo. Ngayon ang pinapaliwanag niya na the unsearchable riches of Christ, napakalawak ang riches ni Christ. I can save you to the uttermost, sobra-sobra ang aking pagpapala. The mystery which in the beginning of the ages was been hidden, that tayo ay kasama rin, mga Gentiles ay kasama tayo sa covenants of promise at ang inheritance. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. At pangatlo, anong purpose? So that ang manifold wisdom, ang hindi napakagandang wisdom ng God na dapat nasa atin din, ay mapapakita sa mga angels sa pamamagitan natin. Kaya mayroon tayong obligation dito na we have to live a godly life kasi showcase yan sa atin ng God. Hindi natin maintindihan kung bakit sinokase tayo. Dapat pag-aralan na natin kung bakit na-showcase tayo according to the eternal purpose, no? Alam po natin na in the eternity past na mayroon ng purpose of Jesus Christ sa iyong buhay. Kung ikaw ngayon ay nakikinig at ikaw ay hindi pa talaga naniniwala na ang iyong kaligtasan ay sa pamagitan ni Jesus Christ, dapat malaman mo na may purpose ang pagkapunta mo dito at pagkarinig mo dito, at ikaw ay dapat lumapit sa Panginoon,
humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, na come boldly to the throne of grace and find grace and help in times of need, no? At dapat pasalamat tayo kay Paul na siya ay naghirap para sa atin, para sa ating glory. At kung tayo naman ay makasubok ng mga tribulations, yan ay kasama sa ating buhay bilang isang Kristiyano. But we are also blessed with the temporal blessings. And sabi nga ni Jesus Christ, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So, kung ikaw po ay parang yun ang di pagbibigyan ka ng God sa kanyang, kasi ang God ay condescending yan kung ano lang maabot ng iyong pananampalataya, yun yan ang ibibigay na. Pero ang pinaka-importante dito mga kapatid, magpasalamat tayo kay Jesus Christ na iniligtas niya tayo sa ating pagkalugmok, inihaahon tayo sa ating kalagayan na makasalanan at inilipat, at we will believe that we are saved from the penalty of sin, we are saved from the power of sin, and eventually in the future, we will be saved by the presence of sin at makasama natin siya. I hope na lahat tayo magkasama-sama tayo doon sa kaharian ng Diyos, at hindi yan dahil sa ating mga gawa mga kapatid, dahil sa ginawa ni Jesus Christ at sa kanyang awa lamang tayo naligtas. Believe on the Lord Jesus Christ and we will be saved by the grace of God to our faith in Jesus Christ. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami ay magpapasalamat, Lord, na si Paul ay nagbigay ng paano niya in-explain sa amin. At kami, Lord, ay binigyan mo rin ng illumination sa aming mga puso't isipan upang maintindihan namin to, Lord, na ikaw ay isang mystery na hindi namin maintindihan, ngunit napakalawak ang iyong riches, napakalawak ang iyong grace, na manifold grace na ibinigay sa amin. At salamat po sa mga revelations at mystery na ibinigay mo sa amin, na kami rin po, Lord, na mga hintil ay kasama doon sa kaharian, covenants of promise, the Commonwealth of Israel, dahil sa blood of Jesus Christ. Salamat muli, Lord, at pinapanalangin namin, Lord, ang mga tao na hindi pa lumapit sa iyo, hindi pa nagsisi sa kasalanan, na buksan mo, Lord, ang kanilang puso't isipan, na sila din po, Lord, ay maliwanagan na lahat ng tao, sila ay makasalanan, kailangan nila lumapit sa iyo, magsisi sa kasalanan, at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you po. God bless.